Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Sino sa inyo dito yung may alarm clock sa bahay? Yung kunyari alarm clock pero lagi ini-snooze. Ha? Anong purpose ng alarm clock? To wake you up. Di ba madalas naman yun ba? Question. Bakit ka nag-alarm clock? For what purpose? To remind you, di ba? Purpose ng alarm clock is to remind you, gisingin ka mula doon sa masarap na pagkakatulog. Pero sabi ko nga nung una, nag-alarm clock tayo, pero parang kung titignan nyo sa isang banda, parang hindi ka naman sure. Sabi nga ni Kuya Melo kahapon anong assurance nagigising na ba? Ba't ka nag-alarm clock? The reason kaya ako puto sa i-discuss ay sa buhay ng mga tao sa panahon ngayon, hindi sila heavenly minded. Ang isip nila ay napuno na ng mga bagay tungkol sa pagtunlad habang sila ay nasa lupa. Kaya may binanggit ang Bible na pinukonsider yung tinatawag na enemies of God's kingdom. Kaya ang tanong, am I an enemy of God's kingdom? Ako ba ay isa sa mga ituturing na kaaway ng kaharian ng Diyos? Sasabihin natin hindi. Well, let's dissect the Word of God at tingnan natin kung hindi nga ba tayo may tuturing na isa sa mga kaaway ng kaharian ng Diyos. So, basahin natin Luke chapter 12, verses 13 to 21. Ito sabi ng Bible, someone in the crowd said to him, ibig sabihin ay si Jesus, kasama ng crowd, may nagsalita mula doon sa pagulungan ng maraming mga taong naklando doon. Someone in the crowd said to him, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. Jesus replied, Man, who appointed me a judge or an arbiter between you? Then he said to them, Watch out. Be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions. And he told them this parable. The ground of a certain rich man yielded an abundant harvest. He thought to himself, What shall I do? I have no place to store my crops. Then he said, This is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store my surplus grain. And I'll say to myself, You have plenty of grain laid up for many years. Take life easy. Eat, drink, and be merry. But God said to him, You fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with whoever stores up things for themselves, but is not rich toward God. So dito makikita ninyo na isang kwento ng Biblia ng ating Panginoong Jesus ay kasama niya ang maraming mga tao, biglang may sumigaw. Sabi sa kanya, Guro! Sabi niya, pwede kong, wala pa nga diyang request na kung pwede. Ang sabi niya, tell my brother, inutusan niya si Lord. Sabihin niyo po sa kapatid ko na hatiin na ang aming mga kayamanan, ang aming mga mamanahin. At ang Panginoon ay sumagot, sabi niya, sino nagbigay sa akin ng karapatan para hatiin to o pakialaman ang inyong mga pag-aari? Tandaan niyo ito, sabi ni Lord. Mag-ingat kayo, sabi niya, sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagat ang buhay ay hindi lamang binubuo ng mga bagay na material na pwede kang magkaroon dito sa lupa. Na siya pinagkakagalan ng maraming tao na nagkakagalit, so dulang masira ang mga relasyon ng kapatid, relasyon ng kaibigan, kahit kayo mag-best friend, pag pinag-usapan na ang mga bagay na material at pinansyal. Kaya sabi ni Lord, nagkwento siya ng isang talinghaga tungkol to sa isang lalaki na umani ng sagana at sabi niya sa kanya sarili, anong gagawin ko? Sabi niya, sobra-sobra na ang aking mga inaning ito, hindi na kasya sa aking kamalig. Kaya sinabi niya, ganito na lang gagawin ko. Sisirain ko ito, masalukuyan ko kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki, bigger ones. Ibig sabihin, mas madami, mas malalaki pa, at aking ilalagay doon ang aking mga sobra na mga inani. At sabi niya sa kanya sarili, yan sabi niya, marami ka ng inani na pwede tumagal sa mahabang mga taon, many years, ang sinabi niya. Kaya, take life easy. At saka, huwag kang masyadong, don't be hard to yourself. Easy lang ang buhay. Mag-inuman tayo at tayo ay magpakasaya. Pero sinabi ng Panginoon, hangal. You fool. Sabi ni Lord, hangal. Ngayon ding gabi ito ay babawian ka ng buhay.
Sino ang makikinabang sa mga bagay na ihanda mo para sa sarili mo? Ganon din ang mangyayari sa mga tao na naghahanda ng mga bagay na panlupa, subalit dukha naman sa mga bagay na ukol sa Diyos. This is a picture of the Christians today. Marami mga Kristiyano seryoso nung una, ang ganda ng kanyang covenant kay Lord, maglilingkod ako sa iyo kahit na anong mangyari. Pero paglipas ng ilang mga panahon, nagkaroon ng mga segue, may mga sidetrack sa kaliwa, sidetrack sa kanan, at pagkatapos, sinasabi natin mga sideline lang ito habang ako naglilingkod kay Lord. Tapos bandang huli, yung mga sideline became the main line, at ang paglilingkod sa Panginoon ay nawala na. Kaya dito sinasabi sa atin ni Lord, mag-ingat kayo na mapuno ang isipan nyo ng mga bagay, na mga abundant possessions na inyong iniisip. Ngayon, bilang patunay, paano mo masasabi ngayon na ako pala ay kaharian? Kasi ay makakalaban ng kaharian ng Diyos. Bakit? Ito po kasi ay kapraso pa lang. Ang binasa natin dito ay hanggang 21. Pag bumasa kayo sa bandang ibaba, karugtong ito ang kwento na to, doon sa sinasabi ni Lord na, kaya pag sumakita ninyo na pagharian kayo ng Panginoon. Yung sinasabi na, but seek ye first the kingdom of God. Karugtong ito, nasa itaas lang ito. But seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ngayon, sabi niya, seek first the kingdom of God. Pero, kaya kanya ito kinuwento, kasi nga hindi tayo nagsisik ng God's kingdom. That becomes, we ay naging enemies of God's kingdom. So, paano tayo naging enemy of God's kingdom? Shall we bow our heads, please? Let us pray. Dear God, we are so thankful for today. Salamat po, Panginoon, na kaming mga anak mo ay dinako mo sa ibahay-sambahan. It is my prayer, Lord, that your Holy Spirit, Lord, continue to speak to us through your word. At hayaan ng Panginoon sa pangaral ng Ebanghelyo, kayo, Panginoon, ang mabigyan po ng maingat na pagtataas. Lord, kausapin mo kami bilang iyong mga anak, and help us, Lord, to really absorb your word, at tulungan mo kayo, Panginoon, na tanggapin ito ng buong kapakumbabaan. Lord, baguhin niyo kami kung may mga bagay na dapat baguhin sa amin. Liwanagan niyo kami kung may mga bagay na malago sa aming paglilingkod. At iayos niyo kami, Panginoon, kung hindi kami tuwid, Panginoon, ang aming lakad papunta sa iyong kaharian. Maraming pong salamat. Maasa kami ng iyong pangungusap sa amin, at kasama ng aming panalangin ngayong umaga ay ang kapatawaran po ng aming mga kasalanan. Everything, Lord, na aming mga naisip na hindi nagbigay po ng kaluguran sa iyo, patawarin niyo kami, Panginoon. Salamat po, inaakit po namin ang katagumpayan ng umagang ito, at ang iyong mga salita ay magbibigay sa aming, Panginoon, panibagong kalakasan sa aming paglilingkod sa iyo. Ang papuri sa iyo lamang, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. So, ulitin natin ang ating pinag-uusapan dito ay enemies of God's kingdom. Number 1, puntaan natin ang number 1, ano ba ang sinasabi ng Bible para masabi natin na tayo ay isa sa candidates, isa sa mga kandidato ng mga kaaway ng kaharian ng Diyos. Paano natin masasabi na ako pala ay sikreto na kalaban ng kaharian ng Diyos? Ako pala ay lihim na sikreto pa ng kaharian ng Diyos, ng kaharian ng Diyos. Number 1, ito si Jesus. He was inside the crowd. Kasama niya yung mga tao. Kahit na minsan magka-churchmate, pag-usapin, pananalapi, kung minsan ito ay pinagkamaganda. Subalit na sinasabi lang dito ng Bible ay, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Kasi pag binasa nyo yung context, pag sinabing context, yung kabuuan, yung pagkakaugnay-ugnay ng mga talata, bakit binanggit ito? Sapagkat ang sabi ni Lord, kung meron ka bang higit na pagsusumakitan, kung meron ka bang ipaprioritize, hindi yung mga bagay na panlupa, kundi mga bagay na panlangit, ito yung may kinalaman sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi niya, seek you first the kingdom of God. Yung greediness na yan na meron ka sa lupa, nangyayari lamang yan kasi hindi mo kilala ang Diyos. Ngayon, kung kilala mo ang Panginoon, hindi ka dapat greedy. Hindi ka dapat pumapayag na kuhanin ang oras mo sa mga bagay na panlupa. Hindi ka dapat nagsasakripisyo ng iyong mga relasyon sa magulang, sa kapatid, dahil lamang sa mga pananalaping issue na yan. Now, puntaan natin yung next slide. Pansinin nyo ang greediness. Pumasok ang greediness, yung selfishness sa buhay ng lalaking ito na magsasanarawan sa buhay natin. Kasi mapapansin niyan, puro personal pronoun ang lumabas niyan. Puro pang sarili.
At yung mga nakapula na yun, walo yan. 8 times puro nakasentro sa kanyang sarili. Ang isang taong greedy, nakasentro sa kanyang sarili. He doesn't care about the kingdom of God. He doesn't care about people who he loves. All I want is what I want. Ang gusto ko lang, ang gusto ko lang. Kaya sabi ito ng Bible, he thought to himself, ito yung sinabi niya, what shall I do? Kasi nga, siya nga ay nagkaroon ng abundant harvest. At maraming sumobra. Kaya sabi niya, what shall I do? Tapos sabi niya, I have no place to store my crops. Then he said, this is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store my surplus grain, and I'll say to myself, you have plenty of grain laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. Ayun mo papasin nyo, ilan yung mga pang-personal na concerns, meron yan. Kumbaga, dyan lamang makita ninyo 8, NIV translation yan. Hindi ko lang alam kung sa Tagalog kung ilan ang may kinalaman sa ko at akin na mga salita na ginamit sa Tagalog. Kumbaga, yung perfect number ni Lord na 7 ay nakikita ko niya dahil yan ay 8. Isipin natin mabuti, no? Ano yung mga bagay na iniisip ko sa pansarili ko na hindi ko alam, ako pala ay nagiging candidate na isa sa mga kalaban ng kaharian ng Diyos. Tingnan ninyo, ano ang gusto niya rito? Gusto niya na magpasarap buhay. Take life easy, eat, drink, and be merry. Ito ang karaniwang pangarap ng napakaraming tao. Kaya may tinatawag na early retirement. Gusto ko namang ma-enjoy yung aking mga pinagpaguran. Walang masama po doon. Lalo na kung Christian ka, it's a blessing. Kung magpapahinga ka ng mas maaga. My only point is, yung greediness, in relation to sa una nating binasa, willing siya isakripisyo yung relasyon niya ng kanyang magulang. Willing siyang insultuhin ng kanyang magulang. Alang-alang makuha niya lang ang gusto niya. Kaya si Lord nagsabi, ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. At dito kung mapapansin niyo, this is a picture of us. That person was consumed by earthly things. Ang isip niya ay kinonsume ng mga bagay na paglupa na siyang dahilan kung bakit tayong lahat ay nahihirapang unahin ang kanyang kaharian. Kaya dito sabi ng Bible, take life easy. Ito ay ang masakit. Pagdating mo rito, ito, plano mo. Plano mo lahat yan. Ano yun? Sabi niya, wawasakin ko yung kasalukuyan kong mamaling at ako ay magtatayo ng mas malaki pa. Mas malalaki pa. Build bigger ones. So ito plural. So, iniisip niya, meron siyang great plan, great dream for himself. At itong maganda niyang pangarap na to, ang kanyang objective is this. Take life easy, eat, drink, and be merry. That is your plan. Pero yung plano ni Lord, iba. Puputulin niya ang iyong hininga. Yun ang masakit. Sabi mo sa katabi mo, yun ang masakit. Ang ganda ng plano mo tungkol sa iyong mga pangarap na kasakiman. Pero hindi mo alam, sino may pangarap din para sa inyong kasakiman. Puputulin niya ang iyong hininga. Sabi mo sa katabi mo, yari. Yari talaga. Yari talaga tayo. Okay, sabi ni Lord, but God said to him, you fool. Sabi niya, ikaw na hangal. Grabe ha. Hangal ang tawag ng Diyos sa mga nagpaplano para sa kanyang sarili naman. Na walang pinalaman ang kaharian ng Diyos. SYP, listen to me. I've been telling you since even before na lahat ng mga pagpunlad natin dapat naka-align sa God's kingdom. Lagi ko sinasabi, lahat ng pag-unlad ng buhay natin, dapat naka-align tayo sa God's kingdom. Pag ikaw pinagpala ka ng Panginoon, Lord, salamat po, itong mga blessing ito, gagamitin Lord para ako lalo maging useful sa kaharian ng Diyos. Kasi everything about your life concerns a lot about the God's kingdom. Kasi lagi na sinasabi, okay, noon, nagdi-disciple ka kahit wala kang pera. Nag-pray ka noon, makatapos lang ako ng trabaho, para magtrabaho. Nung magkatrabaho ka, nagkaroon ka na ng sweldo. Meron ka na ngayong kakayanan na mas lalo makapag-disciple kasi mas kaya mo nang mamasahe, mas kaya mo nang magpamerienda. So, yung blessing ni Lord sa'yo, may tinalaman pa rin sa God's kingdom. Hindi mo siya pwede hiwalay. Nagpe-pray ka ng business. Pinagpala ni Lord yung business mo. And meron kang generous heart. The more the Lord will use you to become more
maglalakay pa na mas marami kaluluwa. Ito yung problema ng Christians. We try to withdraw ourselves once the Lord blessed us. Pag pinagpala na tayo ng Diyos, humihiwalay na tayo sa mandate ng Diyos. Humihiwalay tayo sa plano ng Diyos kasi gusto mo nang magsarili, ayaw mo na pakialaman ka ng Diyos sa buhay mo kasi pinagpapala ka na. Kaya mas lagi natin pinag-usapan, mula nung pinagpala, nawala kasi nagwala. Tanong mo yung katabi na, ikaw ba yun? Siyempre hindi ikaw yun. Diba? Siyempre hindi ikaw kasi napakatapat mo. Sabi mo sa katabi, napakatapat mo, diba? Sinitigan mo sa mata, sabi mo, diba napakatapat mo? Sige, sabay pikit. Kasi hindi niya matatanggap yung sinasabi mo eh. So, ito sabi mo ha, sabi ni Lord, you fool, this very night, your life will be demanded from you. Alam niyo bakit sinabing demanded? This man, according sa parable, acted like as if he owns his own life. You don't own that life. Yung buhay ng tao, sabi nga ng isang kantahan nila, hiram sa Diyos. Hiram lang sa Panginoon. Ngayon gagamitin mo sa pansarili mo. Then you lost the purpose why I created you. Kaya kita nilikha. Sabi ng Bible, for my pleasure. Kaya nilikha ng Diyos ang tao para sa kanyang kaaliwan. Ngayon, pag hindi nakita ng Diyos, yung purpose na yun sa buhay mo ay wala kang balak na mangyari yun, He will demand what He lent to you. Kukunin ko uli ang pinaharap kong buhay sa iyo. Kaya dinidemand. You don't own it, it's mine. Kaya yung buhay natin, na ipinagmamalaki natin, didesisyonan natin, so kung anong gusto natin, uulitin ko, hindi yan sa'yo. Sabihin mo sa kapag mo, hindi yan sa'yo. Hindi yan sa'yo. Kay Lord yan, hindi nyo ba alam? Kung mapasin ninyo, lahat tayong mga nagmalaki sa Diyos. Lahat tayo, ha? Lalahatin mo na. Lahat tayong nagmalaki sa Diyos. Pag dumadating yung time ng kagipitan, sino tinatawag mo? Yung nagpahiram ng buhay sa iyo. Lord! Pag masasagasaan ka na, Lord! Bakit si Lord? Bakit hindi mo tawagin yung tropa mo na pinagpalit mo sa Kanya? Bakit hindi mo tawagin yung girlfriend mo na pinagpalit mo? Bakit hindi yung boyfriend mo na pinagpalit mo kay Lord? Mas mahal mo siya, di ba? O di sana nung mamamatay ka, boyfriend! Girlfriend! Hindi naman eh. Si Lord, kasi alam mo, yung buhay na meron ka, galing sa Kanya. Pero ang nakakalungkot, inangkin mo yung buhay na yan eh. You don't own it. Sabihin mo sa katabi mo, hindi sa yan. That's why we have to use this life in alignment to God's kingdom. Magamit ang buhay natin para sa kanya ng Diyos. Isipin mo, may sarili kang plano. O, itong plano mo, I will take this life easy. Eat, drink, and be merry. No, it's not your purpose. Anong purpose ni Lord? Papasok ka ulit kung sa papaano si Lord ay umakyat sa langit. Bago siya umakyat, humayo kayo. Ipangaral niyo mabuting balita. Yun ang purpose ng buhay ninyo. Maraming mga tao hindi alam na sila'y tinubos ko. They need to know. And I'm using your life to let those people know that they were redeemed. Ikaw ang gagamitin ko. Ngayon, pagpapalain kita sa trabaho mo, pagpapalain ka sa negosyo mo, bibigyan kita ng magandang connections to be more useful to God's kingdom. Hindi for your own self-consumption. Hindi pang sarili. Kaya kung binibless ka ni Lord, you always think about God's kingdom. Paano ba ako lalo magagamit ni Lord? How can I be more useful para sa kaya ng Diyos? Why God is blessing me? Pero alam niyo, ang larawan natin, yung totoong nangyari sa atin, pag pinagpala tayo, unti-unti ka lumalayo sa Diyos. Nagwi-withdraw mo. Sabi mo sa katabi mo, nagwi-withdraw ka. Umiiwas ka na kay Lord. Umiiwas ka na sa mga gawain ni Lord. Yung nagpala sa'yo, iniiwanan mo na. At iniiwasan mo na. Ang tingin mo ngayon kay Lord, sagabal siya sa mga binigay niya sa akin. Sabi ni Lord, greediness ang tawag ito. Kasakiman. Willing siya magkagalit sila magulang. Willing siya insultuhin ang magulang niya. Willing siyang insultuhin yung kanyang kuya para lang makuha niya yung kanyang mana. Ano, pera-pera na lang ba tayo? Kaya sabi ni Lord, dito, you fool, this very night, your life will be demanded. Kukunin. Alam yung prayer ko yun? Sana magising tayong lahat
na yung buhay na meron tayo, hindi talaga sa atin. At kung meron man tayong ginagawa ngayon, dapat nakalay sa kingdom of God. Your work, your family, your business, trabaho mo. Lahat ng blessing na meron ako, may kinalaman ito sa kaharian ng Diyos. This is not for self-consumption. Hindi. Hindi ito para sa pangsariling kapakinabangan. Kaya ka pinagpapala ng Diyos upang lalo nga magamit sa kaharian ng Diyos. Pero ito, sabi ng Bible, siya ay nagplano ng kanyang sarili. Pag tinignan nyo ha, pinagpala siya ni Lord. Wala kayong makikita diyang plano niya para sa church nila. Wala makita may plano siya para sa kanilang servo, para sa kanyang Bible study. Wala eh. Kung meron pala sinabi na, this is what I will do. I will tear down my barns and build bigger ones, and I will give one of those to the church o kaya sa aming cell group where we can conduct our cell group. Wala. Ano gagawin niya sa lahat ng yan? Puro pang personal consumption. He was preparing. Sabi niya, for many years. Ang tanong nga ni Kuya Melo kahapon sa ating event, anong kabiyakan ng buhay ka pabukas? Anong kabiyakan? Pero tayo, meron tayong kanyang mga gestures as if we own our lives. Meron tayong mga kilos na parang tayo nagmamay-ari ng buhay natin. Nakakahiya kayo. Sabi mo sa katabi mo, nakakahiya kayo. Sabi mo, sundan mo sabi mo, magtino ka na. Ulitin mo, sabi mo, magtino ka na. Sagutin niyo, sabi mo, ikaw din. Okay, punta tayo sa pangalawa. Okay, ano muna yung ating team? Ulit, ano yung team natin? Ano yung number 1? Okay, those greedy people, those greedy quote-unquote Christians are enemies of God's kingdom. Meron ba talagang Kristiyano greedy? Parang wala naman. Meron ba kayo nilalang Kristiyanong sakit? Parang wala. Lalo na sa church na ito, wala. Perfecto ang church na ito. Napakabanal ang church na ito. Ubod tapat ang church na ito. Sila siguro. Diyos ko po, patawarin kami ng Panginoon. Diba? Patawarin tayo ni Lord. So, lahat tayo may weakness. So, punta tayo sa number 2. So, ito yung number 2. Sabi ni Lord. Sabi ni Lord, ha? Consider the ravens. Consider the ravens. Sabi niya, consider yung mga uwak. They do not sow or reap. Hindi sila nagtatanim o kaya nag-aari. They have no storeroom or barn. Ito yung sabi niya ngayon, di ba? Magtatayo ako ng barns, the bigger ones. Sabi niya, okay, pinag-usapan yung barn. Okay, tingnan niyo kung paano ang Lord mag-nagkikare. Pinalimbawan niya yung mga uwak. Tingnan niyo ha, nakakatuwa dito si Lord. Bakit uwak ang kanyang ginamit? Pag tinignan niyo sa Bible, yung panahon ng Noah's Ark, sino yung nakakita na pwede na silang lumabas sila Noah? Anong uri ng hayop? Kalapati o uwak? Uwak? Kalapati o elepante? Nako, i-research nyo yan ha? Talaga uwak ha? Okay, sige, mamaya natin sa gabi niya. Ngayon, sabi ni Lord, itong mga ravens na to, hindi yan nagtatanim. Hindi nagtatanim ka na, o kaya umaani. They have no storeroom. Wala silang kamalig, katulad nung isang binabanggit kanina, na magtatayo daw siya ng mga bigger barns. Wala siyang storeroom or barn. Anong ginagawa ni Lord? Yet God feeds them. Amen? Eh, tanong dito, sino ba mas mahalaga? Yung mga ravens o ikaw? Sa tingin, sino mas mahalaga kay Lord? Yung mga tao o yung mga uwak? Mga tao, di ba? Naniniwala ko mas mahalaga kayo sa uwak? Okay. Kasi sino hindi namatay para sa uwak? Namatay siya para sa iyo. Bali-balang mukha tayong uwak. Talawin mo tayo, uwak ka bang uwak? Ang ganda mo namang uwak. Ang ganda mong uwak. Alam mo nakakagala natin sa uwak? Dalawa lang ang paa natin. Balik tayo rito. So, yet God feeds them. And how much more valuable you are than birds. Sinasabi na ni Lord kung ito ang mga ravens, mga uwak, ay kanyang pinagpapala, pinakakain niya, feeds them, eh hindi naman kayo sa mga uwak. Kaya sabi niya dito, mas mahalaga, and how much more valuable you are than birds. Why valuable? Jesus died for you. Kaya
Jesus is prepared to bless you. Pero ano nangyayari? You don't believe that. We don't believe that God can bless me, that God can provide for my needs, kaya didiskarte ako ng pansarili. Pagka ako ay sagana na, hiwalay na ako. Yung greediness. Then, ano yung number 2? Sabi ni Lord, who of you, ito yung tanong niya, sino sa inyo, who of you by worrying, kasi yung problema natin we are worrying. Kaya tayo, humihiwalay tayo kay Lord, yung oras na dapat para sa Panginoon, gagamitin mo para sa mga personal. Hindi ka ngayon aatin ng church, hindi mo gagawin mo dapat mo para kay Lord, kasi nga, gagamitin mo yung oras mo para sa sarili mo, kasi alam mo, meron ditong mapapakinabang. Ngayon, ang sabi ni Lord, tayo, likas sa atin yung worried ka lagi. Nag-aalala, paano na. Lalo-lalo na pag nandiyan na yung Meralco, bigla tayo nagkaka-amnesia. Diba? Tatanong niya, kayo po ba si Mr. Angelo Ekle? Ay, niyo, boy lang po ako dito. Biglang naging boy. Siya may-ari ng bahay. Bakit ba? Kasi puputulan ako namin ako dito. Wow, hindi mo nangyayari yun sa mga Ekle. Sa iba siguro. Pero ang point ko lang is this. At sinasabi lang dito is this. By worrying, listen, worrying won't help. Ulit worrying won't help. Kahit kailan, hindi nakatulong ang pag-aalala. Kahit kailan. Kasi sabi nga, worrying is like sitting on a rocking chair. Alam niyo yung tomba-tomba, ano natatanda? Sitting is like riding on a rocking chair. It gives you a lot of movement, but it doesn't lead you anywhere. Yun ang worry. Ang worry, ang dami mo activity sa mind. Paano na. Wala, papatayin ka na nun. Yung paano na, kasunod nun. Magtataas na BP mo, kakamutulong na yung dibdib mo, lahat ng pusa umiit siya pag dumadaan sa harap mo. Because of worry. Kaya yung pag-aalala mo na yan, alam ni Lord. Sobrang pag-aalala natin. Kaya ngayon, sa salitang kanto, practical ka dapat. Tandaan niyo, pag naging practical tayo, there is no room for faith. Hindi kailanman pwedeng gamitin ang pagiging practical sa mga bagay na spiritual. Pero hindi ko sinasabi mag-resign kayo lahat sa trabaho, yung manalangin lang tayo, bahala na sila sa pagkain. Hindi gano'n. Ang sinasabi ko dito is this. Just by worrying, kumbaga, too much consumed ang mind natin. Too much time ang kinukuha ng worrying sa atin. Pero wala namang naitulong. Lumala pa. Dumami pa. Nagkasakit ka pa. Tapos ang problema, yung worry mo na yan, pag na-share mo sa isang tao, contagious yun. Alam mo ba, nag-aalala kasi ako Baka kasi yung inutangan ko, padala ko sa barangay. Sabihin pa, ay, oo nga, baka makabarangay ka. Ay, di alala, di ba? Buti ba lang kung nandun si Ate Eli, may kasamang sa lupon. Si Ate Eli kasi po sa barangay, lupon yan Pag may mga usapin sa barangay, isang po siya makapaharap. Ikaw ba nagnakaw ng manok, mag-isa lang? Sabihin ni Ate Eli. Hindi naman kukuhin na Ate Eli kasi hindi na makain ng manok. So, ang point lang natin dito, alam nyo, kumbaga, we consume most of the time sa worrying. Pero wala nga siyang itulong. Kaya ang tanong niya, sino sa inyo, sa magitan ng pag-aalala, ay nadugtungan niya yung oras? Di ba, meron tayo 24 hours. Ilang oras tayo? Sabi na yung MC natin ngayon, ilang oras meron? 24. Sa dami ng effort na ginagawa mo sa pag-aalala, yun na lang madagdagan mo yung oras. Maging 25 hours na lang siya. Hindi mo kayang gawin You know? Who of you by worrying can add a single hour to your life? Hindi mo nga madadagdagan yan Yan nga lang, hindi mo madagdagan Ito pa since you cannot do this very little thing, why do you worry about the rest? Ang sinasabi mo dito, ang sinasabi ni Lord dito, this is beyond your control. Kaya wag na nag-iisip na parang kaya mong i-manage sa buhay mo mag-isa, katulad nung lalaking binanggit kanina. Ang tawag dito, kayabangan. Yun yung boastfulness. Yan yung second enemy. Akala natin, pag nag-aalala tayo, maganda yun. Sa isang banda, kayabangan yun. As if you can control everything. You cannot.
Hindi mo magawa itong sa pag-aalala mo na umuubos ka ng maghapon, magdamag sa pag-aalala. Hindi sa pamagitan ng pag-aalala mo yan ay effort ka dyan. Hindi ka makapagdagdag sa magitan ng pag-aalala na yan na kahit isang oras man lang. Wala eh. Worrying steals the joy of the Christians. Tatanggalin niya na, nakawan niya yung pag-alaka ng paglilingkod mo eh. Galing ka sa worship, Sunday service, umuwi ka sa bahay, may problema, at demonyo, mabanata ka na agad. Samantalang maririnig mo lang yung word of God. Nanakawin yun ng demonyo. I-discourage ka na niya. Tapos sisihin mo na siya. Ano ba naman yan? Mula nang matenda ako sa church, sabi na lang ganito. We sometimes blame God with the things na dapat sana ay hindi. So dito, sabi ni Lord, huwag mong isipin na kaya mo yung buhay. Hindi mo hawak yan. Kaya sabi niya nga, yung lang magdagdag ka ng isang oras sa buhay mo ngayon, na pinag-effortan mo sa mga ng pag-aalala, wala naman nagagawa. Sabi niya, you cannot do this very little thing. Then why do you worry about the rest? At ito worry, at saka itong sinasabi niya worry, ang haba ng oras mo sa worry, hindi mo kayo nagtataka, mas mahaba pa yung oras na ginugugol mo sa pag-aalala kaysa pananalangin. Sukatin mo yung oras mo. Nakakabraso yung oras mo sa pag-pray, pero mahaba yung oras mo sa pag-worry. Mas mahaba yung oras mo sa mga bagay na nagpapahinga ng kalooban, yung worrying, kaysa sa mga bagay na nakapagpapalakas sa'yo ang salita ng Diyos. Now, so babalik ka ngayon dito, doon sa next slide natin kanina, so pakiklik lang ulit. Next slide tayo. Ito siya ulit. Ito kasi, yung pinagbasihan ng worrying. Masyado ka worried about yourself sa pag-iipon ng kung ano-ano. Hindi mo alam na, hiwalay ka na sa akin. Wala akong tinan nyo. Magkaibang context yan. Anong context nito? Panglupa. Hindi ka tagalupa eh. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka tagalupa. Oo, kasi ka mo tagabuntin lupa. Hindi ka nga tagalupa eh. Kaya kasi nasabi ni Lord, you are very much focused sa mga bagay ng panlupa na parang dito ka na habang buhay. Hindi ka paghabang buhay dito na pinaghahandaan ng matindi. Masyado kang worried sa mga bagay ng panlupa. Ngayon, pag nakita ni Lord dyan, umuubos ka ng oras sa mga bagay ng paghahanda, puro mga bagay ng panlupa, at bigyan ang buhay mo ay mo ipagamit sa kaharian ng Diyos. Ito na gagawin ni Lord sa iyo. Your life this very night will be demanded from you. In other words, he said, ito yung good news. Buhay pa tayo. Ibig sabihin, we are on the right track. Palakpakan natin ang Panginoon. Ibig sabihin, nakakakita si Lord ng mga pagbabago sa atin. Nakakakita si Lord ng atong anak kong to. Lumalakad sa plano ko. Sabihin mo sa katabi mo, congratulations. Congratulations sa katabi mo. Kasi buhay ka ba eh. Kasi kung nakita ni Lord na ikaw ay panlupa lang, baka kasabay ka itong hangal. Sabihin mo sa katabi mo, buti hindi kayo sabay. Dito na sabihin mo na, buti hindi kayo sabay. Why? Panlangit ka na. Kasi sabihin mo, panlangit ka. Sabihin mo, panlangit ka. Kasi nga, pag nakita ni Lord na, ito yung focus mo, puro panlupa, kukunin yung hininga mo. Eh, ibig sabihin, buhay ka pa, hindi ba kinukuha hininga mo? Nakikita ni Lord na magpapagamit ka sa kaharian ng Diyos. Palakpakan natin ang kaharian ng Diyos. Sabihin mo, pumigit ka sa Lord, salamat, buhay pa ako. Seryoso mo! Hawakan mo yung dibdib mo sa Lord, salamat po, buhay pa ako. Amen. Huwag na kayong mahiya, buhay nyo yan. Talaga kayo. Ulit nga, sabi mo, Lord, salamat po, buhay pa ako. Amen. Palakpakan natin siya. So, ang prayer natin mawala sa atin yung kayabangan. Kasi ito kasi, grabe ang pagpaplano niya, as if He owns time. Parang hawak niya yung oras sa yung mga panahon na lilipas. As if hawak niya yung buhay niya. Para ituman niya yung buhay niya, take life easy. Anong gagawin natin? Pag dahil marami ka ng pera, marami ka lang nabili, mga condominiums, doon na lang ako sa rooftop, doon na lamang ako sa penthouse, magpo-coffee na lang ako at panonoorin ko ang malalakas na bagyo sa kanila. Ganon? Kasi ang ganda ng buhay mo. It was a dream for many. Pero please,
Hindi masama yun. If you are in alignment to God's kingdom. Pag inilagay mo yung sarili mo sa kaharian ng Diyos, doon nagkakaproblema. Sabi mo sa kanila, huwag kang lalaya. Lalaya. Kasi, ang sinasabi kasi nito, masyadong tayo mayabang. Sabi mo sa kanila, huwag kang mayabang. Huwag kang mayabang. So, balik tayo sa ating team. Ano yung team natin? Okay, so the enemies of God's kingdom. Okay, number 1? Greediness. Number 2? Okay, punta tayo sa pangatlo. Yan. Ito lang. Magkakarugtong ito kung verses na ito sinasabi ko sa inyo kanina. So ngayon si Lord, kausap niya, ito maraming tao na ito, yung crowd na yan. Ito sabi ni Lord sa 29. And do not set your heart on what you will eat or drink. Grabe yung prohibition. Ano na nakakainin ko? Sabi niya, do not set your heart on what you will eat or drink. O ano ba? Ano yung sabihin, Pastor? Sinasabi niyan, mag-resign na lang ako, magpakagutom na lang ako. Gano'n? Hindi. At sinasabi ng Bible, do not set your heart there. Kasi merong mas higit ka na dapat pag-setan ng iyong heart. Tuloy natin. Sino ang gumagawa nito? Yung they set their hearts on what they will eat or drink? Sabi niya, do not worry about it. Sino gumagawa niyan? Ito, for the pagan world runs after all such things. Ano ba yung pagan world? Yan. Usapan natin. Pag sinabi pagan world, ito po yan. Hindi kayo mabuti ha. Pasok ulit tayo sa culture. Sa panahon ng mga Hudyo, ang tinatawag na pagan world, una, yung tinatawag na isang relihiyon na maraming Diyos. Maraming Diyos-Diyusan. So, pag nabuhay ka sa ganyang uri ng relihiyon na maraming ng Diyos-Diyusan, ang tawag doon pagan world. Okay? Now, ano ba is tinatawag na pagan world? Kasi yung pagkakaroon ng maraming Diyos, yun ay paniniguro. Na sa dami na kanyang tatawagan, at least, may makikinig sa akin, sigurado na ako'y mapapaganda yung buhay mo. Kasi ang dami tinatawagan. Ang tawag doon ay polytheism. Poly tapos theism. Polytheism, pagkakaroon ng pagsamba sa maraming Diyos. Ang tawag doon polytheism. Ngayon, ano yung polytheism? Yung pagkakaroon nga ng maraming Diyos. Ito nga yung pagan world. Siyempre, ang Diyos natin nag-iisa lang. Diba? Yung ating Heavenly Father, naniniwala tayo sa Kanya, at si Jesus, tinubos tayo. So, naniniwala tayo sa tatlong persona. Ngayon, ito maganda. Itong pagan world na to, sometimes, this is the world where some Christians enter. Pumapasok minsan ng mga Kristiyano sa mundo ng mga pagano. Ano yung mundo ng mga pagano? Sa sobrang pagsisiguro natin, minsan hindi mo alam na halos Diyosin mo na yung trabaho mo. Halos Diyosin mo na yung negosyo mo. Na kahit na ano mangyari, hindi ko may magpapalit pagpara kay Lord. Kasi meron din akong pakinabang dyan. Si Lord, yung kaluluwa ko, siya magliligtas sa akin. Okay? Tinanggap ko siya. Ano ba? Hindi mo alam, yung ibang mga bagay na yung binavalue, kung minsan, ay higit na yung magpapahalaga mo kaysa kay Lord. Another side where we can enter into the pagan world. Pumapasok ka na dyan, nagsisiguro ka na. Nagiging tuso tayo. Nagiging tuso. Nagsisiguro ka. Paano bang si Lord ay walang magagawa? Paano ginagawa natin? Sabi ng Bible, and your father, kita niyo yung contrast. Listen ha, nakita ko sa inyo yung contrast. And your father knows that you need them. Ano yung father knows? Ito. What you eat and what you drink, your father knows that you need them. Pero, hindi mo kinikilala na alam ni Lord yun at kaya i-provide yun, kaya pumapasok pa rin sa pagan world. Ang pagan world ay yung ang dami mong halos Diyosin na ha. Diyos mo, kung minsan, ulitin ko ha, hindi palagi ha, yung pagpapahalaga mo kay Lord, minsan higit pa yung pagpapahalaga mo sa trabaho mo, sa negosyo mo, o kaya sa ibang tao. Kasi meron kang napapakinabangan sa kanila. Sabi ni Lord, alam mo, alam ni Lord ang pangailangan mo. Hindi mo kailangan pumasok sa pagan world. Because your Father knows that you need them, itong mga bagay na what you eat and what you drink. O ano ngayon, paano ko magkakaroon yan? Seek God's kingdom. Ito na yun. But seek His kingdom. And these things, ano itong these things? This
what you eat and what you drink will be given to you as well. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Naasyo naman palakpakan niyo. So ano yung third enemy? Yung pagiging tuso. Pagiging sigurista natin. Yung tinatawag na beguilefulness. O guilefulness. Pag sinabing guile, tuloy mo ha, means cunning, means subtle, means tuso. Pag sinabing guilefulness, pagiging tuso. Yung bang, ang tingin mo, bukod kayo, may ibang source. At ibavalue mo rin siya ng isa na higit pa na pagpapahalaga mo kay Lord. Nagsisiguro ka sa lahat. Pero hindi mo alam, nagseselo si Lord. Kaya ka dito sabi ng Bible, pagan word lang ang ganyan. Isa lang ang Diyos natin. Dapat ikaw, isa lang din. Kasi yung Father natin knows that you need them. Ano yung them? Ito yon. Yung what you eat and what you drink. Sabi niya, do not worry about it because your Father knows that you need them. So what are we going to do? We have to seek His kingdom. And these things, what you eat and what you drink, will be given to you as well. Isa pong palakpak na rin. Eh, itong problema. Yung pagiging tuso natin kung minsan, may mga tao si Lord na pinapadala sa atin. Kasi gusto ni Lord, pagpalain ka pa ng lubos, ayaw natin. Doon nagiging nagiging parang boksingero. Dapat daw ang Christians, karatista, hindi boksingero. Lagi karatista, lagi na ganun. Hindi, bisa daw ang Christian nagiging boksingero, lagi sarado. Sabi mo sa katabi, dapat karatista ka. Karatista ka dapat. Ngayon ito, may mga bagay na habang naglilingkod tayo sa Panginoon, itetest ka ni Lord. Itetest ka ni Lord. Kasi, talaga Lord, uunahin kita. Nakakatakot siya tayo, baka hindi mo ibigay ang aking kailangan. Hindi mo ba ginagawa, sinabi na ni Lord sa'yo, do not be afraid. Let's go to the next slide. Ayan o, sinabi na ni Lord, verse 32 yan ha. Do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the ulit. Makinig po kayo dito. Basahin niyo po ha. Do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom. Kanina, ang kaya i-provide lang ay yung laman lang ng kingdom. What you eat and what you drink. Ngayon, nagbibigay niya sa iyo, kaharian na mismo. Palakpakan natin si Lord doon. Kingdom na. Sabihin mo sa katabi mo, kingdom na. Sige, sabihin mo, kingdom na. Kingdom na. Wow! Wow! Isa mong palakpak para kay Lord. Kingdom na. Kaharian na ang bibigay sa iyo. Eh, ano may klare? Nandun lahat yan. Nandun yung pagkain, yung pananamit, yung iinumin, nandun lahat yan. Nasa kingdom ng proteksyon, nandun lahat. And ang maganda rito, alam nyo yun, for your Father has been pleased. Grabe. Nalulugod ang Diyos sa'yo. Kaya gagawin ni Lord, He will give you the kingdom. Hallelujah. Sa mga palakpak para kay Lord. Kingdom na. Sabihin mo sa katabi, kingdom na. Hindi na lang what you eat and what you drink na provided galing sa kingdom, kundi kingdom na mismo. Kaya dito, nangangalungkot, sabi na ni Lord, alam niya, we are worried. Nag-worry talaga tayo eh. Mga, katulad ng oras ng giving, oras ng tithing, ayaw mong bitawan. Minsan nagiging pagan. Paano na. Sabi ni Lord, do not be afraid. Huwag ka matakot. Kasi bibigay ko sa iyo, hindi lang yung laman ng harian. Yung kaharian mismo. Kasi kung malapag ng malakas, nabibigyan mo sa malapag. Okay, ito. Sabi niya, sell your possessions and give to the poor. Ito yung mga testing, pero hindi yan pinagagawa sa inyo. As in, sabi lang niya, sell your possessions, give to the poor, provide purses for yourselves that will not wear out. Ano yung purses? Ano yung mga wallet o mga lalagyan ng panlalapi na hindi na bubutas? A treasure in heaven that will never fail, where no thief comes near and no moth destroys. Ibig sabihin, hindi ito mananakaw at walang anumang pwedeng itong moth kasi ito para mga amag na pwedeng sumira. So dito,
Sabi ng Bible, for where your treasure is, there your heart will be also. Ito, hindi ito may pagkakaila. Malalaman yan eh. Sa panahon na you have to prioritize things, everything to Christians have a lot of value. Example, Sunday service, may value sa'yo. Kasi anong para kayo. Pero halimbawa, 9:30 service. Tapos halimbawa, meron ka halimbawa boyfriend. Ayayin ka mag-date, pareho 9:30. Sabay, 9:30. You value your boyfriend, you value also the church. Pero alin man ang piliin mo doon, yun ang iyong priority. Kaya sinasabi natin dito, for where your treasure is, there your heart will be also. Ngayon, nasaan ka? What consumes your mind in your life? Is it the earthly possessions or the heavenly kingdom? Na kaya i-provide ng Lord sa needs mo dito sa lupa at sa langit. Kaya dito isipin natin mabuti, no? Marami sa atin nagiging tuso. Akala mo tuso. Pero yun ay nagpapakita ng kawalan ng pananampalataya. Kasi sabi ko, share your possessions. This is not literal sa ngayon, ha? Kasi sabi nila, may mga panahon na nangangailangan ng tulong ng ibang tao, lalapit sa iyo. Eh ako nga, wala na nga ako eh. Ano ba may tutulong ko? Ano na may contribution na naman sa church? Wala na nga ako eh, may contribution na naman. Pagka nilapitan ka dito, sinasabi dito ni Lord, do not be afraid. Kasi pag ginawa mo ito, God is pleased that He will give you the kingdom. Palakpakan natin ang Panginoon. So magkakatanong talaga yan, magkakatanong talaga yan sa buhay mo. Sino pipiliin ka? O ano ang pipiliin ka? Okay, so bago tayo pumunta sa conclusion, pag-usapan nila ating team. Ano ating team? Enemies of God's kingdom. Ano yung number 1 sa enemies of God's kingdom? Greediness. Yes, greediness. Number 2? Boastfulness. Boastfulness. And number 3? Guilefulness. Now, let's go to the conclusion. I think conclusion, a message ito. If you're not a kingdom of God seeker, kung hindi mo talaga inuuna si Lord, hindi mo lagi hinahanap ang kaharian ng Diyos, are you one of the enemies? Yun ang aking tanong. If you're not a kingdom of God seeker, are you one of the enemies? Kung ito ba ay hindi kasama doon sa mga naghahanap lagi ng kaharian ng Diyos, isa ka ba sa kanyang kaaway? And I pray na hindi matagpuan ng Diyos na ang mga pagpapalang ibinigay niya sa atin ay naging dahilan para malayo tayo sa Kanya at hindi natin namamalayan na unti-unti na tayo pala ay nagiging kaaway na ng ating Panginoon. Nagiging kaaway na ng Kanyang kaharian. Hallelujah. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I want